So dapat maging patas, no. Dapat sumunod sa batas, no. Pairalin yung batas, no, hindi yung awa. Kasi kawawa naman yung mga nasagasaan ng war on drugs na mga inosente, di ba? Marami naman ng mga kababayan natin na humihingi ng hustisya laban sa mga nangyari sa kanilang mga kamag-anak na wala naman silang kamuang-muang, hindi naman sila dapat patayin dahil sila inosente pero nadamay sila sa war on drugs. So dapat sundin natin yung batas. Wag natin idaan sa awa o drama. Alam nyo po, no, issue ngayon, no, ang ginawa ng isang vlogger na to na mataba. Hindi ko alam kung sino ba yun, no, pero tinatawag nilang dugong o tinatawag nilang marami ang ipinagtatawag nila dito sa vlogger na to na itong mataba na nag-inspeksyon ko, no. Akala niya okay naman, maganda naman ang resulta ng kanyang pagpunta doon para i-expose yung mga proyektong nakatiwangwang, no. So yun kasi hindi lang niya naisip, hindi siya nag-isip ng 10 beses or more than 10 beses kung ito ba ay makakatulong sa amin, ito ba ay hindi makakasira sa amin. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kabangag. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. So eto, no, nandito naman po tayo at maghahatid ng panibagong usapin. So ayan, nandito tayo ngayon dahil meron po tayong pag-uusapan katulad nito nakalagay dito. Ayan. So fit to stand free trial si Duterte. Kinumpirma ng ICC na maayos ang kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kaso na crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs. Itinakda rin ng ICC ang naudlot na confirmation of charge hearing sa kaso ni Duterte sa February 23. So ilang araw na lang, no? Haharap na siya si former President Duterte. So ito kasi, no, balikan natin, no. Isingit ko lang. Kasi sabi kasi ng mga DDS, no, kami ng mga sumusuporta kay Bangag, sumusuporta kay PBBM ay bayaran daw, no. So yan kasi, alam nyo kasi marami rin mga naniniwala na sinasabi nila totoo, no, yung mga nakakamit ko, na mga nakakilala sa akin, malaki daw ang bigay, magkano. Sabi ko, alam nyo ang totoo niyan, no, yan po ay pinaniniwalaan nyo, ay napapanood nyo lamang po yan sa mga nagbablog na sumisira sa imahe ni PBBM, sumisira sa mga sumusuporta sa kanya. Kaya kapag isang tao sumuporta kay PBBM, automatic na sasabihin nilang bayaran. Kahit nakakapasok mo pa lang para suportahan ng Pangulo, automatic sasabihin nila bayaran, bangag, adik. No, yun ang sasabihin nila. Kaya alam niyo po, no, sabi ko nga sa inyo, wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga napapanood nyo, no. Tignan nyo po at isipin nyo po maigi, no. Wag po kayo basta-basta maniwala. So balikan natin to. So yan, kasi palabas nila, sinasabi nila, no, kung nakakita nyo yung larawan ni dating Pangulong Duterte, ay kung saan payat na payat siya at mahaba yung buhok niya. So pinapalabas nila dito na dapat pakawalan na si dating Pangulong Duterte kasi mahina na at matanda na, no. Pero ang tanong natin, no, kasi hinihiling nila na pakawalan, ibalik sa Pilipinas, pero bakit ganon? Yung amper kasi yung mga taga dito, yung mga Pilipino na nakukulong, no, kahit na matanda na yan, hindi pa rin nailalabas sa kulungan, no. So dapat maging patas, no. Dapat sumunod sa batas, no. Pairalin yung batas, no, hindi yung awa. Kasi kawawa naman yung mga nasagasaan ng war on drugs na mga inosente, di ba? Marami naman ng mga kababayan natin na humihingi ng hustisya laban sa mga nangyari sa kanilang mga kamag-anak na wala naman silang kamuang-muang, hindi naman sila dapat patayin
dahil sila inosente pero nadamay sila sa war on drugs. So dapat sundin natin yung batas. Wag natin idaan sa awa o drama. Sabi nga nila, kamay na bakal, pero naiiba yung nakikita natin ngayon kasi puro ang nangyayari pagdadrama, no, sa loob ng ICC, no, yung mga ginagawa nila, no, nangyayari ngayon na puro kasi kita nyo naman di ba, sinasabi nila may sakit, matanda, senior na yan, o kung ano-anong palabas nila para lang makalaya si dating Pangulong Duterte. Pero dapat patas, no, humarap tayo sa totoong batas, sundin, no. Huwag tayo magpadala sa mga drama-drama na yan kasi kawawa naman yung mga humihingi ng hustisya. Kasi kung totoo naman na wala siyang kasalanan, di ba dapat huwag kayo matakot? Kasi kapag wala naman siyang kasalanan, makakalaya at makakalaya yan kasi wala namang kasalanan. Pero ang tanong naman natin dito, bakit kayo natatakot kung wala naman siyang kasalanan, di ba? Kasi sabi nga ninyo, walang kasalanan, di ba? So bakit kayo natatakot na humarap sa paglilitis si dating Presidente Duterte kung wala namang kasalanan, di ba? Dapat sumunod na lang tayo sa batas para nang sa ganon kung wala nga kasalanan ay agad din mapalaya, di ba? So isa pa dito, alam nyo po, no, issue ngayon, no, ang ginawa ng isang vlogger na to na mataba. Hindi ko alam kung sino ba yun, no? Pero tinatawag nilang dugong o tinatawag nilang marami ang ipinagtatawag nila dito sa vlogger na to na itong mataba na nag-inspeksyon ko, no, sa Ilocos Norte, no. So ngayon nakita niya na maraming ang mga proyekto na nakatiwangwang. O ano sabi? Ang sabi niya, ito'y proyekto ni Sandro Marcos hindi natapos. At pangalawa, bakit daw si Dizon itong nag-inspeksyon ay bakit sa Davao lang, wala sa Ilocos? Bakit ayaw niyang mag-inspeksyon doon, ayaw niyang expose yung mga proyekto doon na mga nakatiwangwang? So ngayon, kasi akala niya okay naman, maganda naman ang resulta ng kanyang pagpunta doon para i-expose yung mga proyektong nakatiwangwang, no? So, yun kasi hindi lang niya naisip. Hindi siya nag-isip ng 10 beses or more than 10 beses kung ito ba ay makakatulong sa amin, ito ba ay hindi makakasira sa amin. Kasi inisip niya agad. Yung isipin mo kapag nakakita ka ng proyektong nakatiwangwang, halimbawa dito sa diyan sa diyan sa lugar nyo, kung sino yung mayor diyan, pag pinitsuran mo agad yun, halimbawa lang to, no, kung sino yung mayor diyan, iisipin mo na kasiraan niya to. Pero paano kung bagong nakaupo lang yung mayor, tapos yung proyekto matagal na sinimulan? So, kaya nga sabi ko, dapat mag-isip muna kayo. Kasi ito kasi ginawa niya, in-expose niya lahat ng mga nakatiwangwang doon ng mga proyektong hindi natapos. So, ibinato niya agad kay Sandro Marcos. No, ito kay Sandro Marcos na proyekto hindi natapos. No, nakalagay ko no doon na kung 2025 sinimulan, ay 2025 din matatapos. So, eto kasi, no, kasi sabi nila bakit sa Davao lang. Alam nyo, isipin nyo paano kung i-expose ni Dizon yun, iisipin ng mga kapanood, di ba? Iisipin ng mga kapanood na yan ay proyekto ng Marcos. So, patunay lang na walang ginagawa ang Marcos na matino, di ba? Kasi nasa nasa baluarte nila, di ba? So, walang may kagagawan yan kung hindi mga Marcos. Yun ang isipin ng mga kapanood. So, ngayon, katulad nga ngayon, yung pag-expose nitong vlogger na mataba, no, ng ganitong mga proyekto,
So nakita nga ng mga naniniwala sa kanya na yun nga sabi, oh, bakit sa Davao lang kayo? Bakit sa Mindanao? No, bakit sa Visayas, Luzon lang kayo pumupunta? Ayaw niyong ipakita sa Ilocos. Dahil ba absuelto doon? So ngayon, dahil in-expose niya, nakakita nga ng taong bayan, so meron nga doon. So ang pangit lang dito, imbis na siraan ng admin ni PBBM ngayon, administrasyon ngayon, siraan si Sandro Marcos, ang nangyari, no, sa kanila bumaliktad. Kasi alam naman natin lahat, no, na ang dating admin ay maraming nakatenggang mga proyekto na hindi natapos. Yan ang katotohanan. So, ito na yung isa sa mga sample. Itong in-expose nitong vlogger na mataba na to sa Ilocos Norte, ayan po, ay proyekto na yan, ay sinimulan yan sa admin ni Duterte dati. Kasi bakit natin nasabi? Yung contractor niyan ay si Ryan Oy. So hindi niyo yan alam kasi nagbase lang kayo doon sa pizza na nakalagay na sinimulan 2025, matatapos 2025 din. So ngayon, narinig nyo etong sinabi ko. Kasi yung pagka yung kartula lang na ang pagbabasihan ay pwede naman yan mabago. Kahit sabihin natin bukas sinimulan, ngayon matatapos. Kasi madali lang yan. Pero i-search nyo, makikita nyo ang buong katotohanan. No. Ang contractor niyan ay si Ryan Oy, 'di ba? So isang tao rin sa gobyerno, no. Opisyal din sa gobyerno na nakaupo na nangongontrata pa. 'Di ba? Yan. At dahil diyan sa akala mo masisira mo ang admin, ngayon bumabalik sa inyo. Kasi bago kayo maglabas ng mga nakatiwangwang na mga proyekto, dapat i-search nyo maigi kung kailan ba to at kung sino ba to. Kasi minsan kasi may mga proyekto na nailabas na yung pondo pero hindi nila ginagawa, tapos kung kailan makakarinig sila na may mga mag-i-inspection, saka sila maglalagay, nagmamadali, diba? Mga ganun eh. So ang nangyari kasi dyan, yun nga, yung contractor niyan si Ryan Oy. So i-search nyo kasi baka sabihin nyo fake news na naman tayo. Kasi tayo no, kapag mga ganyan, walang matibay na basyan, hindi tayo naglalabas dito, hindi natin pinag-uusapan yan dito. So, isa pa, no, sample ko na lang sa inyo kasi maraming mga proyektong hindi natapos, no, katulad ng Manila Bay na ipinagyayabang nyo. Anong nangyari? Di ba dapat kung itong Manila Bay ay proyekto ni former President Duterte, di ba dapat natapos na dapat yan sa kanyang termino? Pero bakit hanggang ngayon, ayan, nakatiwangwang pa rin, di ba? Hindi pa rin maayos at hindi pa rin maganda dahil nakikita naman natin na patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga basura dyan sa Manila Bay. So anong sabi nila? Dapat punduhan. Diba? So di ba alam naman natin lahat na ang Manila Bay ay napakalaking pondo budget diyan para gumanda ang Manila Bay. Pero anong nangyari? Di ba? Ngayon, nakikita nyo ba ang Manila Bay sobrang ganda? Hindi ba ni kalahati, hindi umabot sa kalahati yung Dolomite? Di ba? Ang Dolomite na yan ay kinuha pa sa Cebu na kung saan ang Cebu ay nagdusa dahil tinamaan kamakailan, di ba? Tinamaan sila ng napakalakas na tubig. Di ba? Nagdulot 'yun. Yung bundok na kinalbo, kinuha yung lupa para ilagay diyan sa Manila Bay. So, 'yun ang resulta. Maraming mga taga Cebu ang namatay at nasira ang bahay. Ayan. So, bakit nga ba? Kasi sabi nila, bakit Davao ang ini-inspeksyon, no, dito sa mga anomalya ng mga proyekto? Kasi inuuna kasi diyan, no, base sa idea ko, inuuna kasi diyan kasi diyan ay tinamaan na
ng sakuna. So, sana, no, kaya sa tingin ko, kaya inuuna dyan para makita at para maayos agad, para kapag nagkaroon ulit ng bagyo o lindol, ay hindi agad-agad bibigay at hindi na muli mangyari yung nangyari sa nakaraang taon, no? Noong 2025. Kaya sinisigurado nila diyan kasi sa sa Ilocos, wala naman tayo na nabalitaan na napakalakas, raming mga namatay, no, nawalan ng bahay doon. Pero dito sa Cebu at sa Davao, so nakaraan, no, nung nakaraang taon, di ba? Nakita nyo naman, marami ang naapektuhan. So, kailangan talaga unahin diyan para gumanda. Di ba? Yan kasi tayo eh. Kaya porket nakakita sila ng proyektong hindi natapos, nakatiwangwang sa panahon ni Duterte, porket nakakita sila ng proyektong hindi natapos, nakatiwangwang sa panahon ni PBBM ngayon, kaya agad-agad ibabato kay PBBM. Ito pansin nyo kapag mga proyektong hindi natapos, nakatiwangwang, ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, automatic sabihin nila kasalanan niya ni Bangag. No. Ayan, ang legacy ni Bongbong Marcos, yung mga proyekto hindi natapos. Pero kapag nakakita sila ng mga proyekto natapos at binubuksan ni Pangulong Bongbong Marcos, eto pansin nyo ba? Ang sinasabi nila agad, yan ang legacy ni Tatay Digong. Inaangkin lang ni Bangag. 'Di ba? Yan ang makikita mo sa mga komento nila, makikita mo ng mga video nila. No, kapag may mga proyektong natapos sa termino ni PBBM ngayon, sasabihin nila hindi kay PBBM, kundi kay dating Pangulong Duterte. Pero kapag may mga proyektong hindi natapos, automatic ibabato nila yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naisip nyo ba? No. Naisip nyo ba? Yung mga sira ay binabato nila kay Marcos. Hindi ba tapos yung mga natapos ay binabato nila sa dating admin. Di ba para lang tanga yung mga hindi natapos na proyekto na sinimulan noon, tapos ngayon sa termino niya ngayon ay automatic sasabihin nila kay PBBM. Tapos yung natapos automatic sa dating admin. Di ba? Di ba ang kalokohan nila ipinapasan sa ibang tao. So ngayon, at dahil dyan, eto nga nakalagay nga dito, lilitisin na ngayong February 23 ang tatay nyo. So sana makalaya, no? Kasi sabi nila kasi dapat palayain na kasi senior na, matanda na. So okay, tama naman, may edad. Pero ang tanong natin, dapat ba ma-absure to kapag may edad na? Kasi ang dami pong may mga edad dito na nakukulong dito sa Pilipinas. Di ba? Kung makakalaya siya, di ba napaka-ampere naman sa batas kasi yung mga nagnakaw na hanggang ngayon nakukulong, no? Senior na nga sa kulungan, di pa rin makalaya. Tapos siya na kung saan ang daming sumisigaw ng hustisya, tapos makakalaya. Di ba napaka-ampere naman kung ganun ang mangyayari kung makakalaya siya. Di ba? Kaya dapat batas ang manaig. Dapat tuloy. Diyan natin makikita kung wala naman talagang kasalanan. So sana makalaya. No, kasi yun ang hiling nila, makalaya, no, palabasin. Siyempre hindi naman yan mapupunta dyan kung wala naman kaya sabi nila kasi wala naman daw kasalanan. So paano? Dito na natin tatapusin ang usapan naman natin ngayon. So thank you sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dito sa channel ng Bangag.